Jesus namatay sa krus para sa atin. Ang tingnan mo at tindigan mo ay yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Doon ka tumindig sa ginawa ng Panginoong Jesus sa iyo. Ito po. Ito po yung matindi. Ito pa. Si Pablo po, naranasan din po niyang iwanan ng kasama. Yan. Sabi po yan, basahin natin. Iniwan ako ni Demas at dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito, pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito naman ay sa Dalmatia. Si Demas po na kanyang kasama, iniwan siya. Ano sabi po yan? Dahil sa pag-ibig niya sa mundo. Kaya po mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga Demas. Huwag tayong maging Demas. At umiwas tayo sa mga Demas. Ano yung mga Demas? Di masyadong nagsisimba tuwing linggo. Di masyadong umattend ng prayer meeting tuwing Friday. Di masyadong umattend ng cell group, ng fellowship. Di masyadong nagpapamentor. Di pa masyadong nagbabasa ng Bible. So maraming Demas. Huwag tayong maging Demas. Si Pablo po, naranasan niyang iwanan ni Demas. Wag po tayong umasa sa ating kasama. Minsan, masipag tayong magministeryo, pag-mission, kapag meron tayong kasama. Pag wala tayong kasama, wala na rin. So, wag tayong magbase sa Demas. Kay Demas, ating kasama. Amen? Kasi, pwedeng iwanan ka niyan. Sa Filipos chapter 4, verse 12, sabi diyan, naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang magsekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa buhay po ni Pablo, marami siyang ups and down. At tayo rin po bilang mga manampalataya, marami tayong ganun. Marami tayong mga ups and down sa buhay. Si Pablo po, alam niya kung saan po siya nakatayo. Nakatayo po siya sa biyaya lamang po ng Panginoon. Sabi niya, sa lahat ng ito, lahat na ito magawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So kahit wala kang bigas, wala kang pagkain, wala kang, madaling sabihin minsan, pero pag nasa kalagayan ka na, ihirap na. Tama po, naranasan ko rin yun. Nung po ako nag-iisa na sa basod, iniwan ako ng mga kasama ko. Nag-iba na sila ng direksyon. At doon na nahubog, doon na napatunayan kung may calling talaga. Minsan nung kapag nag-mission ka, maranasan mo yung parang wala nangyayari. Parang wala namang epekto yung ginagawa ko. Bubulungan ka ng kaaway, wala namang nangyayari sa ginagawa mo. Hindi naman nagbabago yung mga tao, ganun pa din. Ganun, marami po mga discouragement, marami mga problema. Kaya po sabi ng Panginoong Hesus, nauna niya sinabi kay Saulo na marami siyang titiisin. So ang paglilingkod po sa Diyos din po ay ito pa. Hindi po dapat nakadepende lamang sa feelings natin. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang nakadepende sa atin pong feelings. Feeling ko parang di ko feel magsimba ngayon. Parang di ko feel na mag-mission ngayon. Hindi ko feel na mag-mission muna ngayon. Hindi ko feel na pumunta muna ng church. Mahirap pagka nakaasa po tayo sa feelings, sa ating pakiramdam. Paano lang po kung lahat tayo ay nakaasa sa feelings? O si Pastor, si Jack. Sabihin ni Jack, ni Pastor, mga kapatid, next Sunday, wala muna tayong worship service. Bakit po, Pastor? Hindi ko feel. Diba? So mahirap umasa kapag sa feelings tayo nakaasa. Nakadepende. At yun po ang problema natin bilang mga Kristiyano ngayon. Tama? Nakaasa tayo sa feelings, sa pakiramdam. Wait lang, parang feeling ko, parang di ako okay mag-mission ngayon, parang di ko kaya mag-share muna ng gospel ngayon. Maraming ganyan tayo. Huwag tayong umasa sa feelings. At huwag rin po tayo magdepende sa kung sino ang ating kasama sa ministeryo, sa ministry. Minsan masipag tayo kapag okay ang ating mga kasama. Kaya minsan, tatanungin tayo, kapatid, message sa group chat, sino sa inyo ang gusto mag-mission sa ganitong lugar? Sino pong kasama? Pag okay ang kasama, tara, punta tayo. Pero pag walang kasama, may gagawin po ako mamaya. So maraming alibay na. So, wag po tayong ganon. Ang Kristiyano hindi dapat ganon. Wika po ni Pablo, sabi dito ni Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So si Pablo po ay ini-encourage niya ang bawat isang mananampalataya na tumulad sa kanyang tinutularan. Tumulad sa kanyang tinutularan. Huwag tayong tumulad sa leader natin. Pwede yun, okay yun. Pero ang leader natin ay hindi perfecto. Ang pastor natin ay hindi perfecto. Ang tularan natin ang Panginoong Hesus. Kung paano siya namuhay bilang tao. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang tularan natin ang Panginoong Hesus, ang mga pagtitiis ng Panginoong Hesus. Ang tingnan mo palagi kung ano yung ginawa ni Hesus sa cross.
Sabi po ng Panginoong Hesus, Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkod, upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Madalas po, tayo bilang mga Kristiyano, gusto po natin na tayo po yung pinaglilingkuran. Alam po, mahalaga sa ating posisyon. Madalas na gusto natin na tayo yung nag-uutos. So, ang Panginoong Hesus, meron po siyang tuturo sa atin. At si Pablo, meron po siyang sinasabi sa atin sa Filipos, chapter 2. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Amen. Though Christ is God, He became man in order to fulfill God's plan of salvation for all sinners. Si Jesus po ang pinili ng Diyos upang maging handog sa kapatawaran ng ating po mga kasalanan. Yung parusa ng kasalanan na dapat ikaw ang tumanggap, ang Panginoong Hesus ang nagbayad. So bakit pa tayo magpapatuloy sa kasalanan? Ano po ba ang dapat natin gawin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano na pinatawad na at nililis na po sa ating mga kasalanan? Babaliwain mo ba ang grace ng Lord? Babaliwain mo ba ang ginawa ng Panginoong Hesus? Ang kanyang sakripisyo sa krus? Namatay si Jesus para sa mga kasalanan mo. Pinili ka niya. Inibig ka niya. Minahal ka niya. Di po ba dapat tayo bilang mga Kristiyano ay ating pong ibigay ang ating buhay sa Diyos? Kaya po nung si Pablo ay maging malinaw po sa kanya ito, nakita niya yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa kanya, sa kabila ng kanyang mga kasalanan, tinawag at pinili siya ng Diyos upang itama ang kanyang layunin. Ang buhay niya, itinilagan niya para sa Diyos na umibig sa kanya. Kaya po sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, "For me to live is Christ, and to die is gain. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang." At sa last chapter po at last verse ng Book of Acts, ito po ang sabi ni Dr. Lucas patungkol po sa kanya. "Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo." Si Pablo po, naging instrumento ng Panginoong Hesus upang dito sa atin po, sa Asia, ay makaabot ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ka po dito ngayon, hindi dahil may nag-invite sa iyo, hindi dahil kalooban ng Panginoon, dahil nakarating po sa atin yung ginawa ni Pablo. So marami pong tao nangangailangan din na puntahan natin, para dalahin ang mensahe ng Panginoon. Mga minamahal, ang bawat isa po sa atin ay tinawag upang maglingkod, upang ipakilala ang Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Hindi po sinasabi na kailangan mong i-give up ang iyong profesyon, ang iyong career. Lahat po tayo ay meron kanya-kanyang ability. Meron tayong kanya-kanyang calling. Tinawag tayo ng Diyos para magliwanag ka sa lugar na kung nasaan ka. Nasa school ka man, nasa opisina, sa trabaho mo, dapat nagliliwanag ka. Anak ka ng Diyos. Ikaw yung representative ng Panginoong Hesus sa lugar na iyon. Ikaw yung liwanag sa lugar na iyon. At ang paglilingkod po sa Diyos ay isang lifetime po ito. Pag sabi pong lifetime, hanggat tayo po'y humihinga pa. Hindi po, ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi yung nagpasimula ka lang tapos nag-stop ka na. Marami pong Kristiyano ang ganon. Dati noon, malilit ako sa mission, sumasama ako sa mga mission, ipinagmamalaki nila yung kanilang mga accomplishment, yung mga ginawa nila. Ang tanong doon, kung nagpapatuloy ka ba hanggang ngayon? Ang paglilingkod po sa Diyos ay lifetime. Hindi po ito panapanahon lamang. Gawin po natin itong lifestyle ang paglilingkod sa Diyos. Sa loob man po ng church o sa labas ng church. Sa labas po ng church, mas malaki po yung ministeryo na ating pong ginagampanan. At tayo po bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayong mga Kristiyano, hindi lamang dahil tayo po ay andito sa church, kundi ang totoong Kristiyano po ay kung paano ka nabubuhay sa labas ng church. Amen po.
At kung tayo po ay maglilingkod rin lang sa Panginoon, atin na pong ibigay yung pinaka-the best kumpara sa Diyos. Gawin natin yung pinaka-the best na atin po pwedeng gawin habang may panahon pa at habang meron pang pagkakataon. Give God your all. Sa ating pong conclusion, dun po sa apat na ating pong napag-aralan po ngayon, mga kapatid, asa ang kalagayan ka na ngayon? Nasa ang level ka na ng transformation? Ikaw ba ay nasa kalagayan pa na kaaway ng Diyos? Humahadlang ka pa sa gawain ng Panginoon? O nasa kalagayan ka na nakita mo na ang liwanag ng Diyos? O nasa kalagayan ka na patuloy na binabago ng Diyos? O nasa kalagayan ka na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya? Tayo po lahat ay tumayo. Si Pablo po, kanyang sinabi sa pangalawang Timothy, chapter 4, verse 7 to 8. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa atin pong pagkakatayo, atin pong ipikit ang ating mga mata. Alalahanin po natin ang ating pong ang kabutihan ng Panginoon. Si Pablo, from being persecutor, naging preacher. Ikaw, anong transformation ang nangyayari sa buhay mo ngayon? Marami sa atin ang tinawag, pinili ng Diyos na nandito ngayon. Napakaraming tao sa mundo, pero ikaw ang pinili ng Diyos. Simula pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina, nakita ka na ng Diyos. Tinawag ka, pinili ka ng Diyos upang baguhin. Tayo po lahat mga kapatid ay tinawag ng Diyos at pinili upang baguhin, hindi para ipagpatuloy ang ating mga kasalanan na ginagawa. Dinala ka ng Diyos dito dahil minahal ka niya sa kabila ng iyong mga kasalanan, sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Pinili at tinawag ka ng Diyos, patuloy kang binabago ng Diyos, hayaan mo na patuloy kang baguhin ng Diyos. Marami sa atin ang nagpasimula, subalit hindi na nagpatuloy dahil sa mga ilang bagay, dahil sa mga bagay-bagay na umagaw ng ating atensyon. Ito po yung panahon na inilaan ng Diyos upang ating muling balikan ang ating first love sa Kanya. Tinawag ka ng Diyos upang ang buhay mo ibigay mo sa Kanya, upang gamitin Kanya sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong mga kaibigan, sa mga tao na nakapaligid sa iyo, na yung mga taong hindi pa alam ang patungo sa Diyos, yung mga taong hindi pa alam ang daan patungo sa Diyos. Kung si Pablo na isang makasalanan, nagkinabagan ng Diyos, tayo pa, ikaw pa. Huwag tayong tumingin sa ating mga accomplishment, huwag tayong tumingin sa ating mga ginawa, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Pinatawad ka na ng Panginoon. Ang tindigan mo ay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Yung grace ng Lord, kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Bagamat hindi ganoon, mga kapatid, ang kadali ang paglilingkod sa Panginoon. Mayroong mga problema, mayroong mga challenges. Mayroong mga desisyon na kinakailangang bitiwan for the sake na para sa Panginoon. Mas alam ng Diyos kung ano makakabuti para sa iyo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Tumakbang ka lang sa pananampalataya. At hayaan mo na patuloy na kumilos ang grace ng Lord sa iyo. Ang Holy Spirit na nasa iyo. Atin pong muling awitin yung Heart of a Servant. Atin pong praise team. So praise team po.
maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy mo, Panginoon, na ibinigay sa amin at ibinibigay sa amin. Patawad, Lord, sa mga pagkakasala na aming pong nagawa, sa mga pagkulang po namin, Panginoon, sa iyong mga utos na aming pong sinuway, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, pero namatay ang Panginoong Hesus. Inialay ang Panginoong Hesus ang kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, patuloy po kami na magpapabago, Panginoon, sa iyo. Patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, sa iyong kaharian. Marami pang tao, Lord God, ang hindi pa nakakakilala, Panginoon, sa iyo. Meron po kayong purpose kung bakit po kayo, Panginoon, tinawag, dinala ka sa lugar na ito upang iyong gamitin sa iyong kaharian, Panginoon. Upang mga tao na sa kadiliman ay makita ang liwanag. Yung mga taong nahihirapan ay makaranas, Panginoon, ng kagaanan sa kanila pong buhay. Yung mga tao na nakagapos espiritual, nakakulong espiritual, Panginoon, kailangan po nila makalaya, Panginoon. Lord, ang iyong pag-ibig ang kailangan po ng lahat ng tao. Kaya Lord, salamat po dahil meron po kayong plano para po sa amin, Panginoon. Patuloy po kayo na kumikilos para po sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong provision, sa iyong proteksyon sa aking pong mga kapatid na nandito po ngayon, nagpapatuloy, Panginoon. At kung meron po kami mga kapatid na hindi po namin nakakasama na po ngayon, Panginoon, hindi na po nila alam ang daan pabalik, Panginoon, sa iyo. Lord, nandito po kami, Panginoon, upang aming mga buhay ay ibigay, Panginoon, sa iyo. Magpagamit, Panginoon, sa iyo. Mga kapatid, kung ikaw nasa mga oras na ito ay wala pang relasyon sa Diyos, ang Panginoong Hesus nakatingin sa buhay mo ngayon. Naghihintay siya na ang iyong puso, ang iyong buhay isuko mo sa Kanya. Hindi nataon lamang na nandito ka ngayon, kundi kalooban ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Ikaw ay magkaroon ng pagkakilala sa Kanya. Kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, nais mong gawin sa Jesus bilang Diyos at Panginoon ang iyong buhay, ito ang panalangin. Maaari kang sumunod sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Napakinggan ko ang mabuting balita na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Yung parusa ng kasalanan na dapat ako ang magbayad, ikaw po ang gumawa dahil mahal mo ako. Lord, sa mga oras po na ito, naamin ko ang aking mga pagkakasala. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapatawad sa akin. Sa mga oras po na ito, ang aking puso, ang aking buhay, aking binubuksan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na aking tagapagligtas. Tulungan mo po ako mamuhay ng ayon sa kalooban. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hello, sir. Amen. So, balikan po natin, tayo po ay mga naging katulad din po tayo ni Pablo. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. Tayo ay mga Saulo. Kasi po sa Isaiah 59, hindi po yung kaaway na Kasi po sa Isaiah 59:2, yun daw ating mga kasalanan, yun yung naghahadlang para hindi tayo makita ng Diyos dahil po baga ang Diyos ay banal. Ngunit talagang may biyaya ang Diyos. Kumbaga yung light na nakita ni Paul, yun po yung kaligtasang ino-offer sa atin ng Panginoon ngayon. Kung tatanggapin natin siya as Lord and Savior ng ating buhay at maniniwala tayo na siya lang ang talagang kailangan natin at makapagliligtas sa atin. So tayo po ay hindi na magiging kaaway ng Diyos. At dahil po tayo po ay tinanggap na natin ang Diyos bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, hindi tayo papayagan at hindi rin tayo papayag na tayo ay manatili na hindi namumuhay sa liwanag ng Diyos. Kaya nga po
tayo ay nandito para po tayo ay makapagpatuloy. So, yung pong binanggit ni Pastor na Ananias, so, ang daming Ananias dito, yung mga gumabay sa mga soul. Doon yung, hindi sa kaluluwa, doon kay soul na Paul na ngayon. Ito po mga cell leaders po ninyo, natin, So, salamat po sa mga Ananias. Ayan, yung mga kabataan na hindi tumitigil. Kapag may baguhan, talaga po ando yung paggabay nila upang ipakilala ang Lord, gawin yung OVE, at talagang hindi tinitigilan hanggang hindi maging malinaw sa ating mga baguhan na dinala ng ating mga Ananias ulit. Ang dami po din naman ngayon, yung mga baguhan. So, salamat po sa Lord at kumbaga po hindi talaga natatapos dahil yung talagang ang layunin po talaga ay may spread at maipalaganap at marami pa pong kaluluwa ang madala sa paanan ng Panginoon. So dahil po diyan, bahagi po ng ating pagsamba ang ating naman na pagtatapat sa Panginoon. Ito po ay bahagi at malaking bahagi po nito ay nagagamit sa misyon upang marami pong mga kaluluwa pa ang maabot. So, tinatawagan ko po si Ate Cors para sa simple message. Ayan. So, yun. Yun. Ano nga ba ang tithing? So, yun, tithing is when you give 10% of your income to your local church. Ano po? Local church. So, yung 10% daw po ng mga nagiging income natin sa trabaho man yan nanggagaling, sa ating negosyo, sa ating allowance, sa mga estudyante. So, yung 10% po na yon na ibinibigay natin, ibinabalik po dapat natin, sa Lord. Yun po yung tinatawag na tithing. And offerings are anything given beyond your tithe. Ibig sabihin, bukod pa po sa 10%, yung offering is yung bukal sa puso po natin na ibinibigay pa po natin, para sa Lord po na magagamit sa kanyang iglesia. So sabi po, tithing and offerings are actually acts of giving worship to God. Isa po sa form of worship yung tithes and offering. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 8, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay umaani ng kakaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan na walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. So sabi po, ang blessing po na nagmumula sa Lord ay nagiging pagpapala din po para sa iba. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para ang blessing na nagmumula po sa Lord is nagiging pagpapala din po siya sa iba. And sa pagkakaloob po natin, sa pagbabalik natin ng kabutihan ng Lord sa buhay natin, sa pagiging tapat natin, isa po yun sa pagpapatunay na tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos dahil ipinagkakatiwala po natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi tayo mag-aalangan na baka mawalan tayo, kundi nagtitiwala tayo na ang Diyos ay sapat, yung biyaya na ipagkakaloob niya sa atin. So yun po, ang lahat po ay ini-encourage ko na maging tapat sa pagkakaloob sa Lord. So yun po akin na po tinatawagan na magpapaawit. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magkaloob. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord.
Sige po, patuloy natin pag-pray yung mga kaloob, Lord. Maraming salamat po sa mga kaloob ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ito, Lord God, siksik, liglig at umaapaw. Lord, na nakikita niyo po, Lord, yung pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ikaw, Lord God, yung mag-sustain. Ikaw po ang mag-provide, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless, Lord God, sapagkat naniniwala po kami na ikaw po ay tapat, Panginoon. You are Jehovah Jireh, Panginoon. Alam mo po yung mga pangangailangan namin. At papasalamat po kami, Lord God, sa ayon po mga pinagkukunan, Lord God, sa tulong mo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami maging tapat sa iyo sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, Panginoon. At Lord, ang mga kaloob pong ito ay magamit namin sa pag-abot pa, Panginoon, ng marami pa pong kaluluwa at magamit po ito sa mga misyon, Panginoon, at paglago ng iyong iglesia. Lord, ikaw pong maitaas at mapapurihan sa oras na ito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Lord. Ngayon po ay magpapatuloy tayo, Pastor, para po sa closing prayer. Tayo po lahat ay tumayo. Maraming salamat po aming Diyos, muli Panginoon, sa araw na ito. Sa iyo po mga anak na dinako sa lugar na ito upang taas ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa buong sanlinggo na aming pong kakaharapin, patuloy, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong pangunguna, ang iyong proteksyon, ang maranasan po namin. Sa mga kabataan na nag-aaral, bigyan, Panginoon, ng karunungan. Makapagtapos po sila ng pag-aaral, Panginoon. Gano'n man, Panginoon, na hirap, patuloy, Lord, na kayo po magtaguyod sa kanila. Pagpalain mo rin po ang mga nanay, ang mga tatay, Panginoon, na nagtatrabaho, Panginoon, para po sa kanilang pamilya. Ano po ang kanilang pong source of income, iyo po silang basbasan, pagpalain, Panginoon. Sa mga gawain po ng iglesyang ito, Panginoon, ikaw po ang patuloy na itaas, Panginoon. Lumawak po ang ipong kaharian, Panginoon, sa bawat mission na kanila pong pinupuntahan, ipong gamitin ang bawat sa Panginoon. Mga kapatid, pagpalain naman tayo tingatan ng Panginoon, subaybayan at bigyan at kahabagan ng Panginoon, lingapin at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mapaiwan po saglit ang LCC. Ano po at yung meeting po natin. Madali man lang po ito. So, salamat po sa lahat. God bless po sa inyo. Magkamayan po tayo.